Kumusta kayong lahat? Ngayon ay may gagawin na naman tayo. Sana samahan niyo ako hanggang sa matapos ang mga project ko. By the way, ito yung pinagkakaabalahan ko ngayon, mga spear gun ulit. Nagawa ko na yung body, pati yung pinaka-trigger. Hindi ko pa na-i-finish. Bali, ang gagawin natin ngayong araw na to, yung lagayan ng goma, yung kanyang pinaka sabitan ng goma para hindi siya nawawasiwas, para maging permanente, parang pinaka-hook lang. Then yung trigger guard, yun ang gagawin natin ngayong araw na to. Then yung pinakasabitan, tignan nyo kung paano ko ginagawa yung pinakasabitan ng goma na ito. By the way, ito ay 50 cm din yung kakambal na ito. Yung isang yun, halos parehas lang sila. Halos magkasing haba lang ito. Pero itong isang ito, design ko ito para sa pangsalapang. Kasi kung mapapansin nyo, iba naman ang trigger na ito. Yung isang yon, hammer type ang trigger. Iba ang trigger na ito, hammer type ito. Ayan. May nahangat dito sa ibabaw na ito. Ito wala. Talagang ano lang siya, nakakulong lang. Okay, so special design ko ito sa pang-salapang. O yung tinatawag na Neptune Spear. Tatlo yun. Ito. Ito ang aking tinatawag na salapang. Maganda to pagka sa mga, halimbawa sa hibasan, o pwede rin siguro sa pangilalim. Bahala na kayo kung saan nyo gagamitin ito. Para mas madaling tamaan. At saka isang isang side lang ang ginawa ko. Para just in case na may bato, pwede tayong tumira ng pasingit na ganon. Kasi kung meron pa ritong gagawin natin 5, sa gabal, hindi natin matitira sa mga gipitan. Kaya tatlong salapang lang ang ginawa ko. Ayan. Yung dalawa dyan may sima. Ayan. Purong stainless din ito. Ang haba na ito ay 120. So medyo mahaba-haba. Para pagka sa hibasan, maski malayo ng konti, mabibera natin. Okay, so mabilis yan tatamaan gawa ng meron na tayong spear gun. Kasi pagka mano-manong salapang, yung ginaganon lang, halos 99% sablay. So mas maganda may ganito. May tututok natin maigi, mas mabilis ang bulusok ng ating bala, mas accurate, mas madali tayo makakahuli ng titirahin natin. Okay, so ito ay special design ko para sa na ito. Sa salapang na ito, itong aking spear gun na ito. Ayan. Nakalak na yan. Hindi na mahuhulog yan. Medyo mahaba-haba. Okay, so ito yung aking pinaka-kuan ngayon. Pangsalapang o panghibasan. So isa lang ang ginawa ko diyang sabitan ng goma. Pwede rin lagyan ng tali ito. Nasa inyo na kung anong model ang gagawin ninyo. So pag kinalabit natin to, yan, release na yan. Okay, so ito ay magandang gamitin sa mga pagka mabababaw na tubig. O kaya sa mga ilog. Pwede rin ito sa mga ilog kasi medyo mababa. Hindi na natin maski hindi na natin masyado lapitan yung tatargetin natin. Madali nang makakatama. Okay, so nasa sa inyo yan kung lalagyan niyo ng goma or hayaan lang natin na ganito. Kasi ang talaga purpose ko lang naman na ito pang mabababaw lang. Kaya ganito ito. Ngayon kapag nagbago isip ko, pwede ko rin lagyan nito ng goma. Okay, so ito yung aking spear gun na pang salapang. Design ko talaga para dito lang yan. Itong na ito. Itong Neptune Spear. Okay, so itong aking spear gun ay 50 cm.
Itong aking Neptune Spear or Salapang 120 cm. So tingnan nyo kung gaano kahaba yan. Wala nang kawala dyan yung mga danggit-danggit, o kaya mga dalag, o kaya hito. Sa isang kisap mata, madali na nating tatamaan. Okay, so gawin na natin yung trigger guard, at saka yung lagayan ng goma, pati yung sabitan ng goma para stable siya kapag hindi natin ginagamit. Okay, so samahan nyo ako. Tanggalin muna natin yung bala. Yan. Okay, by the way, nag-layout na ako dyan. Ito ang bubutasin natin dyan. Ang gagamitin nating drill bit dyan ay 316 lang. Then, dito naman sa trigger guard, bali nakaganito ang position yan. Yan, para astig. Ganyan ang position yan. Okay, so ang gagamitin natin na pinaka-pin, 1.2 mm na pin, tapos ang pilot hole, 1 mm lang. Para hindi bumiyak yung ating kahoy. Kinakailangan may pilot hole bago tayo maglagay ng screw or pin. Kasi pagka walang pilot hole, baka masayang yung ating spear gun, magkaroon ng crack. Problema pa. Okay, so gawin na natin yung ating pinaka-trigger guard. Okay, by the way, sa isang side na ito, itong side na ito, iano ko lang ito, kakating disc ko lang yan. Kasi mahirap pagka ipapait pa natin. Kaya kung lalagyan naman ng screw rito sa gabal, kaya gagawin na lang natin ng paraan para lumubog, cutting disc lang ipapuputol natin. Okay, so panoorin nyo na lang paano ko ito gagawin. Let's go! Maliit lang na talim ang gagamitin ko ang cutting disc. Okay, bago mo gumawa, safety first muna. Muna salamin. Baka matalsikan tayo. Magbibihis nga pala ako. Okay na siguro itong sando. Hindi naman ako mag-welding. Okay, so salamin. Ito pinaka-importante. Kung may guantes kayo, mag-guantes kayo kung meron kayong gloves. Okay, so tanda na natin yung ating pwesto kung saan tayo magtatabas. Ipo-position natin yung ating pinaka-trigger guard. Then doon natin bibirahin yung pinaka-suksukan nito. Hirap nung walang cameraman. Pero malalala. Tangan. Tumalon naman ang aking cellphone. Okay, so tatabasan na natin tong lugar na ito. Double check. Okay, tansyado ko lang kung saan ko patatamaan.
Okay naman yung kanyang alignment. The next, itong pin, puposisyon na natin dito. One mm ang gagamitin natin na pinaka-pilot hole. I-check yung alignment, tapos magawa na ng pilot hole para sa ating pin. Siguraduhin na nakasiksik ito maigi para hindi siya gumalaw. Okay, so ito yung ating pin. Baka tumalon yung cellphone. Dito ko na lang hahatawin sa labas. Okay, tapos na yung isang pin. Mas maganda kung dalawa ilalagay ninyong pin para hindi siya gumagalaw. Okay. Okay, so stable na yung ating pinaka trigger guard. Pwede nating lagyan ng pandikit yan kung gumagalaw, pero hindi na naman, kaya okay na yan. Okay, so safe na itong gamitin. Meron na tayong trigger guard. Yan. Simple lang. Ano lang ito? GI sheet na stainless para hindi kinakalawang. Okay, so yan. Para mas magandang dating. Okay, next. Puputasin naman natin itong lagayan ng goma. Ang gagamitin nating bala dyan, eto, 316. Pwede rin maglagay din ng pilot hole kasi nakakabit pa naman yan doon. Pwede na rin natin gamitin na pilot hole yun bago natin ito. Pwede rin erekta na ito. Nasa sa inyo yan. Mas maganda mayroong pilot hole. Okay, papalitan na natin yung ating talim. Siguraduhin nyo na align kapag kayo ay nabubutas. Mga 90 degrees. Maaari 90 degrees. Hintayin nyo na lang na maigi. Pagalingan na lang ng sipat to. Wala namang problema maski magkamali ng kaunti. Tumalon na naman ang cellphone ko.
Okay, so nabutasan na natin. May butas na yan. Ayan. Ngayon, yung guhit na yan, ikakating disc natin para daanan ng tali. Dyneema ang ipang lalagay natin dyan na 3mm din. Itong cutting disc ang gagamitin natin ng talim. Okay, so itong guhit na to, susundan lang natin yan. Puputasin, ikakating na natin. Handaan sa pagputol. Pagkakating pala. Okay, so natabasa na natin. Then yung pinakaunahan na to, rindihin lang ninyo ng ganitong klase para magkaroon ng kaunting countersink. Para yung ribaba mawala. Yan, ganyan. Kasi ito kasi may mga himul-mulo. Okay, tingnan natin kung papasok na rito yung ating pinaka goma. Okay, tingnan natin kung magpipit siya rito. Yan. Okay na. Okay. So, ganito lang yung paglalagay ko ng goma dito. Hindi na matatanggal yan. Stable na yan. Maglalaro na lang yan. Okay, then next, yung pinakasapitan natin dito para hindi siya galaw ng galaw.
Tantiyahin lang natin na hindi siya masyadong banat na banat, hindi naman masyadong loose. Mamarkahan natin yung bubutasan natin. Maglalagay tayo dito ng stopper or screw. Okay, so ayan. Nag-allowance lang ako ng konti para maabatan siya ng konti. Ang gagamitin natin na screw, ito ay 3.5 mm. So ang gagamitin natin na pinaka pilot hole, ito 2 mm. Okay, naka-ready na yung ating barena. Bubutasin na natin itong lugar nito. Okay, so nabutasan na natin. Pwede na natin ilagay yung ating pinaka-screw. Okay, so ilagay na natin yung ating screw. Ayan, safe na yung ating goma. Pwede pa rin tayo maglagay rito ng isa pang goma. Ayan. Secure na agad yung ating goma. Tapos i-safety natin siya ron. Okay. So ito na ngayon yung aking pang salapang. Spear gun na pang salapang. Or pang Neptune's spear. So naka-ready na siya ngayon. Hindi ko pa rin siya na-applyan ng finishing. Hindi ko pa siya naliliha. Nag-iisip ako kung anong ipang-pipinis ko rito, kung varnish or pintura. Okay, so ready for hunting na ito ngayon. Yan, nakaload na yan. Ang haba niyan. 120 yung ating pinakasalapang. 120 cm, then ang ating spear gun ay 50 cm. Tingnan natin ang stability. Ikakasal natin. Ayan. Yari na rin ang kanyang trigger guard. Ayan. Subukan natin kasahan. Maski isang goma lang. Gamitin na natin yung pinakamakapal. Itong kulay green. Okay, so ayan, nakalak na yan. Tingnan natin ang kanyang stability. Yan. Ready to fire na ito.
napakahaba ng aking kuwan, ng aking pangsalapang na ito. Hindi yan basta-basta kakalas, maski malaglag pa yan, kasi ayos ang ating trigger mechanism. Okay, so ito ay design para sa panghibasan o pangbababaw lang na tubig, gaya ng mga ilog o sa hibasan. Pero nasa sa inyo, pwede rin siguro pang dive dito, pwede rin pang ilalim. Pwede pa namang baguhin ito ng kuwan, pwede na malagyan dito ng tali, pwede pang sisid din ito. Kasi multi-purpose itong aking mga spear gun. Pwedeng sa ibabaw ko ng tubig, pwedeng sa ilalim ng tubig. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Abangan nyo yung finishing touches ko nito. Ayan. Ganon din ang design ko ng lagayan ng goma. Madali siyang tanggalin, madaling palitan. Madaling magpalit ng goma. Just in case na magkaroon ng diferensya. Okay, so i-unload ko na muna ito. At mahirap mag-testing ng salapang nang wala sa tubig. Okay, so i-unload ko na muna ito. Medyo may katigasan niya lang. Ngayon, kapag malilit lang titirahin nyo, yung medyo maliit lang na goma, gaya nitong kulay pula, or liitan nyo pa yung diameter. Okay, so gaya ng sabi ko, ito ay napaka-simpleng technique para madaling magpalit ng goma at madaling maglagay ng goma. Kung magtatanggal kayo ng goma, napaka-simple lang. Ayan, tanggal agad. Kung maglalagay naman ng goma, tututok nyo lang yun doon. Ayan, nakakabit na kagad yung goma ninyo. Okay, so para maging stable siya, naglagay ako rito ng pin sa ilalim. Tamang-tama lang yung batak, hindi masyadong masikip, hindi masyadong maluwang. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana abangan nyo pa yung susunod na mga gagawin ko. Naulit ko, ito ay special na spear gun para sa aking mga balang ganito o pang salapang. Ang haba na ito, 120. 120 ang haba ng aking shop. Okay, so maski hawakan nyo sa ibabaw yan, hindi ang kakalas. Oh. Talagang stable na stable yung ating pinaka-trigger mechanism. Ayan, oh. Maski yugin natin yan, wala yan, hindi ang kakalas. Pera na lang kapag kinalabit natin dito. Napaka-sensitive na ito. Konting kalbit lang, release agad ang ating bala. Ayan, oh. Tanggal agad. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana abangan nyo pa yung mga susunod na gagawin ko. Kung may napupulot kayong idea, pwede nyong gayahin o bahala na kayo. Maraming salamat kung magtitiwala kayo sa paggaya sa mga ginagawa ko. Hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayo kahit na konting idea. Salamat sa mga bagong subscribers. Gayon na rin sa mga silent viewers. At nagpapasalamat ako sa pag-subscribe ninyo, sa pagpindot ninyo ng kapirasong pindot nyo sa subscribe. Malaking tulong po sa aking channel yun. So hanggang dito na lamang muna ulit. Okay, so ipipinising ko pa ito. Pag-iisipan ko kung varnish o pintura. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Until then.